morning po, sir. I am Princess Angel M. Evangelista, a first-year nursing student from Ateneo de Davao University. As part of my academic journey, I am exploring how nurses serve as educators and advocates for their patients. I would love to hear about your personal experiences, strategies, and perspectives on patient empowerment. So first, sir, mag-ask lang po ako, sir, if pwede na ko ni siya i-record na meeting. This is for educational purposes po, sir. Good morning, ma'am. Okay lang, ma'am. Okay po. Unsa gani inyo hang name o sub, sir? Ako Daisy Ozem Jazel Biloro. And saan ka po naga-duty, sir? Actually, I am working in ER sa Adventist Okay. Hospital. So mag-proceed na ko, sir, sa akong questions sa imo, ha. So first, sir, mag-ask po ko, sir, could you describe your current profession and the specific roles or responsibilities you handle in your field? Mas akong giingon, ma'am, na-assign manggod ko sa ER. So, once sa ER manggod, pinaspasay manggod ang trabaho dito. So, dapat na kay presence of mind, so, dapat ang mga management paspas yun. So, kay, syempre, come and go good ang mga pasyente. Siya. So, sir, in your typical shift, what percentage of your time is usually dedicated specifically to patient education versus clinical tasks? So, when it comes sa percentage, ma'am, 90% siyang maka-interact ko sa pasyente kay ER man. Kung compare sa clinical task, mga 10% lang. Ang 10% is naman details sa pasyente, more on interaction with sa ER. Okay po, sir. So, sir, what inspired you to pursue the nursing profession? Kuan man good, ma'am, katong high school pa ko na accident nga naitabo sa dalan. Mo to na inspire ko kay katong mga respondent sa 999 dito sa ambulance. Nakaingon ko sa kong sarili nga gusto ko mag-nurse kay fulfilling kayo sa kuan ba sa ako ang self bitaw nga nakay na bitabangan nga tao. Oh, sir. So, now that you're in that field, sir, is that inspiration still what keeps you going or has it evolved? Definitely, ma'am. Samot siya nga na-inspire ko, ma'am. Kay siyempre, naanak ko sa inani nga field. So, mas the more na ko siya na feel good siya, ma'am. Okay, sir. Na-feel na fulfilling na makatabang sa laing tao. Okay, sir. So, sir, what are the essential qualities or qualifications needed to be an effective healthcare practitioner? Kuan, ma'am, para sa kuha, dapat na atay compassion, logistic. Ang imuhang pagka-compassion dapat logistic ka. And kuan po, integrity. Okay po, sir. So, sir, how do you establish trust and build a good rapport with your patients? Para maka-establish ka o kuan, pagsalud sa ilaha, dapat mahimo kang kuan, good listener. So, sir, how do you handle situations where a patient is initially resistant or hesitant to talk to you? So, mong nakaingon ko, ma'am, na dapat good listener ka
Siyempre kung pasan na yung mga inanin nga situation, dili mo tanan nga mauo ni mo tanan. Kaya naman tayo mga kailay nga pagtuo. Pero sa inanin nga incident, i-assess mo siya, mga utana ka sa iya, anong kuan, anong resistant siya, kung sa diyang mga gusto, ana. So in that way, paminaw ka sa iya ha, para naatay action na mabuhat. Okay po. So, sir, what specific methods or strategies do you use when educating patients and their families? So, sa ko ma'am is simple verbal communication lang ma'am. Para masabtan gud siya ma'am. So, kita Bisaya to Bisaya yun ang gamiton para masabtan yun sa pasyente o sa family sa pasyente. Para tama para masabtan nila sa at tarong ang untang instruction nila. Pero ikaw, sir, do you prefer using visual aids, demonstrations, or simple verbal explanations, and why? Sa ER manggod ma'am, ang magamit lang din is simple verbal communication. Di man ka pwedeng gamit o visual aids dito kay pinapatay man trabaho. So, mauna siya. So, sir, what are the common challenges you encounter during patient education and how do you solve them? So, common challenges ma'am kay naman mga pasyente nga mag-self-medicate, ingon ani, ingon sa iyang amigo na yun ani, inumon, tapos pag abot sa ospital, lala na. Napoy ubang pasyente ma'am nga naga-believe ka ng mga tuo-tuo. So, pag saan ako siya i-share na to sa ila kung usa to na to ang sa eskwelahan. Bali, logistics siya ma'am ba? Kung usa dito ang tinuod, ana. Mana siya ma'am. So, how about, sir, if there is a bridge or naay gap sa kanagong language barrier or a different in health literacy, so how do you handle that, sir? So, akong yun nabuhat ma'am kay simple lang mga terms ng anak nga dali nila masabtan. Nga siya. Okay, sir. So, next, sir, kay, how do other aspects such as emotional, social, mental, and spiritual health affect a patient's readiness to learn? Sa ko ma'am, based akong experience, na-approve yun ako na once na unhealthy mo ang spiritual being, mag-domino effect na siya nga dili po okay imong mental health, imong social health, and emotional. Okay po, sir. So, karon, sir, kay sa imong experience, sir, mag-ask ka sa imong so, can you share a memorable moment where your teaching made a significant difference for a patient or sa ilahang family? Katong experience ako kay nakapasyente ko og kanang smoker. Karon gidala sa ospital kay hindi pa na ginawa. Karon diagnose na pneumonia. Kato sa ER pa lang tingnan na dyan ako si tatay na dapat undangon na dyan na nimong kuan pagsigarilyo kay mauman ay nakapos na nang naglikod ka din hawa. Mauna siya after 1 week
tagaan siya yung antibiotic, na-treat siya og tarong. After 1 week, pagka-discharge niya, ibalikan ko niya, nagpasalamat ko sa kuha. Ako ay nakatambag kay tatay bitaw. Magandang pag-sigawid. Gani sir, naminaw siya sa imo ha sir. So diri sir, kanang how do you confirm that the patient and their family truly understood the instructions you discussed? So, akong ginabuhat ma'am kay ginapangutana dyan ako siya balik. Nasabtan niya. O, ginapa-repeat na ko sa iya kung isa akong linyo sa iya. Para sure dyan ako nga nasabtan dyan niya kung isa akong linyo. So sir, kung kana, what is your red flag naman po that tells you a patient might be nodding their head but hasn't actually understood the info? Kuan ma'am, ma-observe mo na niyo ma'am na kabalo ka ba kana nga pasyente wala siya kakabot o dili. So observe na ko niyo. Naka-experience ka na sir? So akong gibuhat kuan kanang nalang ay ibalik lang gid mo istorya. Taason yun yung pasensya. So, there is sir kanang, what are your personal ways to encourage patients to actively participate in their own health improvement? So, kuan, bali, tagaan ako sila og kanang encouraging words na unsa ilang makuha kung naa sila good health. Tingnan ko na ko sila kung unsa ang mga makuha nila pag na-apply bad health. For example, yung ako ang pasyente na nay, sinaasay mayong panglawas, makaon pa ninyo kung sa yung gusto kaunon, kalaag mo masigata. Whereas kung kuan, masakiton mo, dili ninyo ma-enjoy yung life. And then, nabe at ay kasabihan na health is wealth. Wow. So sir, kanang in your perspective, how does effective communication and patient cooperation influence the overall quality of healthcare? So kung kuan ma'am, kung naamang gusto effective communication and patient cooperation, ma-address din natin ang problema o mahatan natin ang care na atong gusto ihatod sila. Eh kung wala yung patient cooperation, dili na ito masolve ang problema. So, dili man tinod ang ilang ginaingon, wala na sila nag-cooperate. So ang tendency, ang pasyente nagbalik-balik sa ER. Nahitabo na ni sa inyo ha sir? Kapila na mostly. So kana sir, if nga na sa inyong patients, how about sa kanang mga professionals? So kanang, how does collaborating with other healthcare professionals such as katong mga doctors, dietitians, nga na improve patient education? Dako niyo siya tabang sa mag-collaborate with ang mga healthcare professional. Say for example, kung tama ang diagnosis sa doktor, tama ang order, tama po ang diet na nahatid sa dietitian. At the same time, sa medtech, sa department, tama po ang mga laboratories na idan sa pasyente. As a nurse po, tama po natin mga
mahatag na tambal, atong care na mahatag sa pasyente. Kung importante tayo ang ang isa't isa sa healthcare professional. Dako jud kay impact sir no na dapat mag-cooperate jud ang isa't isa sa inyo ha. So karon sir kanang for you, how does health education directly impact and help the patient's long-term healthcare journey? So, kung maayo man gud imong pag-educate ang imuhang long-term na pag-educate sa imong pasyente. So, ang outcome po is maayo po ang quality, ang impact sa long-term quality of life sa imong pasyente. Ano lang. So, sir, do you have non-negotiable information or reminders that you share with every single patient? Ako ma'am, ginaingnan din ako kung pasyente na, ma'am, magtungod ka sa kung sa'yo tinod sa imong gibati ha, mga symptoms, kay para tama yun ang mong tambal na hatag sa imo ha. Ano, kung mamakas ka, mugasto kang dako, wala na sa imong tinuod ang gibati. Mauna siya, yung non-negotiable information din. Kanang why is this specific information so vital for everyone to know man, sir, for you? Vital siya ma'am ko. Mauto kung ingon na kung dili tinod ang ingon, dili na po siya matay-tagtaro. Dapat yun na matugan tayo siya honest yun na kayang ibati ko kaya na aksyonan yun na sa yung ibati. Dili magdumli yung gasto. Man din na labaw na sa Pinas, mahal ba yung nagkasakit. Ito, sir, legit jud na kay basig by Jessic ang yang gingon gipangayo na tambal niya lahi di ang sakit. So sir, sir nako yung pangutana sir kanang what advice can you impart to nursing students like us? So akong na-advise is kanang treat them as a family member good. Kung naon nimo, kung tayo mama nimo siya, papa nimo siya. Diba kung alagaan din nimo siya parang, diba? Dili nimo siya isipon na laing tao basta. Yeah. Dapat na-add kay dedication sa ato ang profession. Kay knowing na hindi lang ta mag-agad din sa sweldo kay kabagan man ta nga gamay lang ito sweldo diya. So mao lang man siguro do your best lang. Do your best lang din. So, sir, can you share a specific study habit or kanang survival strategy nimo before, sir, na naka-help sa imo to hurdle the board exams or your hospital duties in college? Nauna mo imong parents na ilahang mga sacrifices para maka-eskwela ka sa imong gusto na course. Dili ba tanan matagaan og opportunity maka-eskwela og nursing ng uban kay gusto nila nursing pero
financially dili maka-sustain ang parents, di ba? So, mauna siya. Pinag siya na ako. And then, tumuhang dreams in life ko nang nag-nursing ka. Na siya. Oh, thank you, sir. Thank you sa imong time and thank you po, sir, sa imong advice. Thank you, sir. Welcome. Thank you po, sir.